Gulo ng buhok ko, pero good morning world from the White Bear Fly Fishing Lodge in Terrace, British Columbia. Kakagising ko lang, walang ligo-ligo yan. Kailangan naming habulin yung bus from Gitaos or Quechelas. Yun yung isa sa mga pinakamalapit na maliit na town dito, and hanggang dun lang umaabot yung bus na papuntang city or papuntang Terrace. Lalakarin namin siya. It's 1 hour and 30 minutes walk. Around 8 or 9 kilometers siya. Oh my God. Pero yun nga, nung isang araw na lakad ko na papuntang Terrace, around 5.5 hour walk siya. Ako lang mag-isa. I don't recommend it to anybody na hindi trained or hindi prepared sa ganun. Pero ayun, 2 days na rin kasi akong hindi nakakapasok sa school kasi maulan dito. Yung ulan nila tuloy-tuloy for like 3 days na. Kahapon ng umaga inattempt ko na lakarin papuntang Quechelas or doon nga Gitaos sa bus station. Pero yung alis kasi ng bus na pinakamaaga is 6:40. Tapos ang sunod nun na alis is around 11:45 na ng tanghali. Ang pasok ko 1 PM. So dapat 6:40 nandun ako sa bus station para hindi ako malate. Sobrang dilim. Walang, madilim at saka umuulan. Walang mga ilaw yung poste dito. So hindi talaga siya totally safe maglakad. May dala akong flashlight at saka bear spray. Pero after siguro mga 2 kilometers, bumalik din ako dito kasi nakakatakot talaga siya. Super pitch black. And konti lang yung mga sasakyan na dumadaan. Pero feeling ko kung maraming sasakyan na dumadaan kagabi or nung umaga na yun, medyo mas magiging confident ako kasi yun nga, may yung tunog ng sasakyan tinataboy nun yung mga bear, and then maliwanag rin pag dumadaan yung mga sasakyan dahil sa ilaw nila. So ngayon, 10 AM, lakarin namin kasama ko si Ran papuntang Quechelas kasi naubusan na rin kami ng pagkain. Naubos na yung mga ginrocery namin nung nakaraan. So I think walang problem papunta doon kasi ayun, malilim and hindi ganun kalamig. 11 degrees Celsius lang today. Tapos tataas pa siya ng 18 degrees Celsius maya-mayang tanghali or pahapon. Ang gulo ng buhok ko, hindi ako naligo talaga. Ayun, and ayun, medyo pasikat na rin yung araw. Ayan. Ang tagal ni Ran bumaba. Lagi ko sinasabi sa kanya na he doesn't have to look good for the bear. He will be eaten just the same. So ito yung lawn or garden area nitong tinutuluyan naming lodge. White Bear Fly Fishing Lodge. Napakaganda niya, napaka-aesthetic ng lahat ng bagay dito. Kita nyo naman. May mga gulay sila dito. Natatakot akong dumikit masyado dito sa gubat. Pero ipapakita ko sa inyo kung gaano kakapal yung mga puno dito. Ayoko lang masyado lumapit kasi yun nga, dun sa Facebook page nitong lodge, may mga videos sila na may mga bear na umaabot dito mismo sa lodge. So ayan, ganyan kakapal yung kagubatan dito, ganyan kasukal yung mga puno at mga damo. Ang kakapal ng dahon nila. (10:54) nung nagumpisa kaming lakarin to. 1 hour 28 minutes exact siya. If yun nga, normal na walking, walang hinto-hinto. Yung next na alis nung bus is around 12 or 1:05. Yan, mga ganun. So, I think aabot naman kami ng walang delay. Ito yung view namin. Paminsan-minsan may mga dumadaan na sasakyan. I think kung marami lang dumadaan na sasakyan, walang problem na lakarin to, lalo na kung madilim. Pag madaling araw, ganyan. Natakot lang ako nung nakaraan kasi nga, sobrang, kita nyo naman, yung mga poste nila walang ilaw talaga. And
hindi mo kita kung ano yung nasa harapan mo or nasa likuran mo or tagiliran mo, tapos may kung ano-anong mga naririnig kang kumakaluskos sa mga kakahuyan. So scary. Narating na namin yung area na malapit sa ilog and walang namimingwit. Pero nung nakaraan na nilakad ko to, may 3 namimingwit dyan sa area na yan. Una sila today. And I think nag-start na rin yung fall or yung autumn kasi nag-yellow na yung leaves ng ibang mga puno. Malapit na kami sa Ask, dun sa ferry station na tatawid papunta sa kabila. So ayun yung ferry, tapos patawid siya dyan, tapos sa kabila may train station, pero sobrang parang once a day lang siya bumabiyahe. Ganda. And finally sumikat na rin yung araw. Ang ganda tingnan, oh my god. 1 kilometer na lang kami papuntang Gitchelas, pero 1:05 pa yung alis ng bus and magto 12 pa lang. So okay lang, maghintay kami ng 1 hour. Rescue operation din to para dito sa bike ko na nasira. Sakay namin siya sa bus, tapos dadalhin sa Canadian Tire. Sobrang thankful ako na nandito pa rin siya after like siguro 6 days siya na nandito. Kunin namin siya. So, itong gulong niya sa likod yung hindi umaanda. So tinutulak ni Ran yung sa harap. Tapos binubuhat ko yung sa likod para ma-move namin siya. And malapit na kami dun sa next na bus stop. Mga 5 minutes walk na lang to. Pero nakakapagod. So ayun na si Ran. Nagtanong ako dito sa establishment na yan kung saan yung bus stop, and tama, yan nga daw yung malit na yan yung bus stop dito sa Gitchelas. And alauna daw yung dadating, 12:15 pa lang, so okay naman, marami pa kaming time. Hintay na lang namin dumating. Sana pumayag sila na isampa yung bike sa bus, dahil kung hindi, iwanan namin dito tong bike na to. Kawawa naman siya, 5 araw na siyang nandun sa highway. 10 minutes na lang dapat bago dumating yung bus, and ayan, umulan pa, pero maaraw pa rin. Hindi lang natatakpan ng rain clouds yung araw. 5 lang kami na sumakay ng bus, and thankfully pumayag sila na dalhin ko yung bike. May bike rack sila sa labas nitong sasakyan sa mismong harap niya. Nandito na kami sa Perez. First time namin kumain ngayon sa isang restaurant dito. So nandito kami sa Wings Terrace. Umorder kami ng peri-peri wings at saka drinks na Coke. Nagsiserve din sila ng rice dito, which is really good. After nito, plano kasi talaga namin dalhin din yung bike dun sa Canadian Tire, pero nakalimutan ko yung receipt niya at saka yung warranty. So siguro ipapark na lang muna namin ulit yung bike sa either sa City Hall or dun sa library, pero mas okay sa City Hall kasi mas malapit yun dun sa Canadian Tire. So na-miss namin kumain ng rice na rice talaga, hindi yung mga instant rice na niluluto sa microwave. And of course, itong chicken. Alright. Yung 10 pieces na chicken wings, $12. Tapos yung 3 cups of rice, $18. Mas mahal pa yung kanin kaysa dun sa chicken. Tapos yung Coke, $3.45 lang siya. Tapos free refill na yun. Ilipat lang muna namin ng parking itong bike sa City Hall kasi bukas ko pa siya madadala sa Canadian Tire dahil nga hindi ko nadala yung warranty niya. After nun, diretso na kami sa dito lang rin sa Save On Foods para bumili ulit ng stocks.
don't think na allowed to, pero wala na akong choice. Nandito ako sa likod ng City Hall. And I think mas safe siya dyan kesa sa baka mamaya ma-confiscate siya kapag iniwan namin dun sa bike storage tapos hindi namin binalikan. Today kasi bawal mag-store talaga ng bike overnight. Ngayon pupunta na kami sa Save On Foods para bumili ng mga pang store or stock namin the whole week. Na lahat ng mga pinamili namin, and dito kami madalas mamili ng pagkain. Sobrang mura dyan, pero meron pang ibang bilihan dito ng mga pagkain, katulad dun sa Dalarama, dun sa kabila mura rin dun. Meron ding dollar store dito, may mga pagkain din dun, and mura rin. Maraming murang grocery stores dito, so hindi problem yung pag-grocery. Dalawa sa mga nakasabay namin papuntang Teres kanina galing Quechelas, kasabay rin namin ngayon from Teres going back to Quechelas. I think medyo observant lahat ng mga tao sa oras ng biyahe ng mga bus, kasi 3 beses lang talaga bumabiyahe yung bus Teres to Quechelas and vice versa. Ititrek na ulit namin pabalik dun sa White Bear Fly Fishing Lodge, which is 1 hour 28 minutes ulit. And yun yung view ko. Ito yung view sa harap. Actually yan yung consistent na view dito kahit saan ka magpunta or tumingin. Puro bundok lang talaga, which is napakaganda. Oh my god. And around 48 minutes na lang na lakaran to papunta dun sa tinutuluyan namin. And I think hanggang dito na lang muna. Thank you ulit sa pagsama sa amin. Kita-kits ulit next vlog. Hinihingal ako. Bye bye.